Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po mga kapanalig. Sa hapag ng ating Panginoon, patuloy natin ipanalangin ang mga intensyon na ipinabot sa ating pong himpilan higit sa ating programa. At nawa sa tulong, habag, biyaya ng Panginoon ay dinggin niya ang ating mga panalangin. Ngayong pong araw ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ni Apostol San Bartolome. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa iyo mga kapatid, na lubak ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Malabereng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong matibay ang aming pananampalataya na nag-ugnay kay Apostol San Bartolome sa buklod ng hindi magdarayang pakikipag-ugnayan ng apostol na ito sa iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang sambayanan mo naway maging pananda ng iyong pagliligtas sa lahat ng bansa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin, halika at ipapakita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu.
At inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang pag-aari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon. Ang iyong nilalang, lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian, at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang pag-aari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang pag-aari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin niya, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag, sa kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang pag-aari mo. Guro, anak na butihin ng Diyos amang masintahin, ika'y hari ng Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, halika't tingnan mo. Nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya. Tinanong siya ni Nathaniel, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel, wika ni Nathaniel. Sinabi ni Jesus, nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Mapagpalang umaga po, mga kapanalig, at gaya po ng ating nabanggit, ngayong araw po ay ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni San Bartolome o ni Nathaniel.
na apostol ng ating Panginoon. Kapag ako po ay may mga bagong nakikilala or mga bagong kakilala, malimit po na tinatanong sa akin at marami rin, no, halos sa mga kapatid kumpare, pag first time po na nakakilala ng mga bagong kaibigan or mga taong pinaglilingkuran, lagi nilang tinatanong, Father, no, ano ho ba ang inyong naging desisyon or bakit nagustuhan niyong magpare, no? O bakit po kayo nagpare? Tanungin niyo po yan sa mga kapatid kong pare. Yan ang common na tanong sa amin. Father, bakit po kayo nagpare? Bakit gusto niyo pong maging pare? No? Ito pong tanong na ito ay gustong malaman ng mga tao ang aming vocation story. Di ho ba? Lalo na sa pagpapare at relihiyosong buhay. Alam niyo po, ang bawat pare ay may kanya-kanyang vocation story. Pero ang bottom line po dyan, mga kapanalig, ay si Kristo ang tumatawag. Si Kristo ang naghahayo upang kami magmisyon at ipaliganap ang mabuting balita. This is precisely what makes the priestly or religious vocation mysterious. A blessing before others. Nabanggit ko lang po ito sapagkat ang ating pinagdiriwang at ang ebanghelyo atin pong narinig ngayon ay isang classic example ng vocation story ni Nathaniel, na kilala rin bilang Bartolome, na kung saan inimbitahan ni Felipe na katagpuin at kilalanin si Jesus na taga Nazaret. Kaya nga, sarcastically, no? Ang sagot ni Nathaniel ay, meron bang magmulang mabuti sa Nazaret? No? And then we know already the rest of the story. Pero nang nakilala at na-encounter ni Nathaniel ang Panginoon, na-impress siya. Sapagkat nang sinabi ng Panginoon, bago ka pa, no? Oo, tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng ikos. At sinabi ng Panginoon, ito'y si Nathaniel, hindi mandaraya, tunay na Israelita. So, mga kapanalig, parang itong encounter ni Nathaniel sa ating Panginoon ay sounds like familiar sa akin at sa inyo po. Dahil kung minsan napakahirap maniwala or pasukin ng isang misteryosong mga bagay-bagay sa buhay natin nang hindi tayo sigurado. Halimbawa, ang mga businessman, no? Na kung saan bago pumasok, kailangan alaman detalye, nakakalculate nila, kung meron ba silang kikitain, tutubuin, or may investment or return, bago silang mag-commit sa isang bagay. No, parang kuminsan ganun din ho tayo. Pag tinatawag, nabitahan tayo ng Panginoon sumunod sa Kanya, kinakalculate po natin, o di kaya ano kaya yung blessing na matatanggap natin pag sumunod tayo sa Kanya. Parang kailangan muna ng patotoo bago pananampalataya. Kaya mga kapanalig, sa pagdiriwang po ito at sa mensahe ng buhay ni Nathaniel at ng ating ebanghelyo ngayon, makikita natin na si Kristo iba ang kanyang pag-iisip. No? He likes us, no, to accept Him bilang Panginoon at tagapagligtas. Bago natin bilangin kung ano ang mapapala natin, gusto ng Diyos ang kahandaan natin ng pagbibigay ng sarili, ng ating puso upang gamitin niya tayong instrumento ng kanyang pagpapala at misyon sa mga tao pong nakapalibot sa atin. Kaya for those who follow Him, He assures
that everything will turn out good. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon, patuloy tayong sumunod sa Kanyang paanyaya, kahit hindi man po sa una ay malinis at pure ang ating intention at motivation, pero pag tayo nagtiwala at inalaw natin si Kristo na gamitin niya tayong instrumento tulad ni Nathaniel, talagang mamamangha din tayo at ma-amaze. Hindi lang sa tatamuhin nating pagpapala, kundi sa buhay na pinahiram ng Diyos sa atin bilang sumasalamin ng presensya niya sa mga kapanilig natin na nauuhaw, naghahanap kay Kristo. Sa ating pagpaparangal sa apostol na isang lalaking hindi makagagawa ng panlilinlang, lumapit tayo sa Ama ng may pagtitiwala, binubuksan sa pamamagitan ng panalangin ng ating mga puso. Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Panginoon, basbasan mo kami na iyong inubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang simbahan naway maging bukas sa mga pagkilos ng Espiritu, lalo na sa mga samahang pinagyayaman ang pananampalataya ng bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kami na iyong inubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway maging karapat-dapat sa karangalan at dignidad sa pamamagitan ng kanilang tapat at ulirang pagtupad sa tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kami na iyong inubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Magkaroon nawa ng mga programa para sa paghubog ng mga kabataan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kami na iyong inubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng tulong sa paglilingkod ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kami na iyong inubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kami na iyong inubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ama, habang ipinaparating namin sa iyo ang mga panalangin ito, sa tulong ni San Bartolome, tulungan mo kaming magmahal sa iba at magtiwala sa iyong mga pagpapala sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Tinapay na nagmula sa pagpapalala.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapalibangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, sa kapistahan ngayon ni Apostol San Bartolome, tuwangan nawa kami ng kanyang pagdalangin. Sa paghahain namin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pasto na laging gumapatnubay sa mga kabilang na nililingap mong kawan. Ito ang ginaganap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayaran. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana. Sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, namin nagtubuhos mong tunay. Noong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Noong Jesus, naming mahal, ngayon at
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Dumulog tayo ngayon sa ating Ama sa panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumirin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos. Sa amin, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inanayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tuwa na dugo ni Kristo naway magatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Katawan ni Kristo. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Apostol San Bartolome. O malwalating San Bartolome, tinawag ka ni Jesus na taong walang pagkukunwari at nakita mo ang tanda sa mundong ito na siyang anak ng Diyos at hari ng Israel. Ipagkalubos sa amin ang biyaya na sa tuwina ay huwag magbalat kayo at payak na tulad ng kalapati. Gayun din naman, tulungan mo kami na mapasa amin ang biyaya ng iyong pananampalataya na makita ang magpapalang kamay ng Diyos sa mga pangyayari sa pang-araw-araw naming buhay. Naway, mapagtanto namin ang mga tanda ng panahon na maghatid sa amin kay Jesus dito sa lupa at umantong nawa sa pag-isa namin sa Kanya sa langit, magpakailanman. Amen. Apostol San Bartolome, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kapistahan ni Apostol San Bartolome, aming pinagsaluhan ng haing nagbibigay buhay. Sa paglingon namin at pagtanaw ng utang na loob, kami naway makarating sa proroon ng ligayang lubos sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na banal na misa, humayo tayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
sempiterna gloria. Vivitam sic et termino, nobis donet in patria. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo, pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nangihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasulanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nagalay ng kanyang katawan na dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at magbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabati nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng panatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Panem di cielo, pristitis Dieis. Omne dilamectum insenabente. Oremus, Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones Tuae memoriam reliquisti, triviu quesumus, itanos corporis et sanguinis Tuae sacra mysteria venerari, ut redemptiones Tuae fructum, in nobis in iudes insiamus, quid vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Banal na pagpupuri, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin kanyang banal pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao na magtotoo. Purihin si Kristo, Diyos na totoo at taon naman totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin kanyang kabalabalan ng puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin kanyang kayamalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal sakramento sa altar. Purihin si Kristo sa banal sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinisan-nisang paglilihi sa Kanya. Purihin kalinisan paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluhating pag-aakyat sa langit. Purihin kanyang malulating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinisan-nisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinisan esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Muli. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.